Matthew chapter 12, verse 1. Okay? Matthew chapter 12, verse 1. Nang panahon niyaon ay naglalakad si Jesus ng araw ng Sabat sa mga bukiran ng trigo. At nangagutom ang kaniyang mga alagad at nagpasimulang magsisipil ng mga uhay at magsikain. Magsikain. Sa isang verse. Kapag pagkakita nito ng mga Pariseo, ay sinabi nila sa kanya, tingnan mo, ginagawa ng mga alagad mo ang hindi matuwid na gawain sa Sabat. Di ba? Ang mahilig mag-correct sa mga gawain ng Diyos. Mga Pariseo. Actually, ang mga Pariseo, mga mayayabang. Hindi nila naintindihan yung itinakda ng first day of the week. Kinikriticize niya ang ginawa ng Panginoon at ang kanyang mga apostol. Na itong trigo, ito ang mga palay, sa madaling sabi na tinipon ng Panginoon, nilagay sa bangan. Pero yung dayami, tinipon at susunugin. Pero dito sa time na to, ang mga apostol, nangitil sila sa bukiran, ang kanilang kinukuha ay trigo. Trigo trigo. Okay. Sa Matthew chapter 13, verse 35, 25, susundan natin. Datapwat, samantalang na nagtutulog ang mga tao, ay dumating ang kaniyang kaaway at naghasik naman ng mga pangsirang damo sa pagitan ng trigo at umalis. Yan. Nung natutulog ang mga tao, ay dumating ang kanyang kaaway at naghasik naman ng mapagsirang damo sa pagitan ng trigo at umalis. Ito yung trigo. Tumubo. Naghasik din siya dyan. Halimbawa, church. Church ni ganito. Church ni ganyan. Church ni ganyan. Ang evil, maghasik din siya ng bini. Pero hindi trigo. In every churches, hindi mo masasabi lahat yan trigo. Meron talagang hinasik ang kaaway dyan. Sa mga apostol, 12. Sinong hinasikan niya? Si Judas. Sa ating panahon, in every churches, kahit sa office of the bishop, merong trigo at may hinahasik ang demonyo na masamang binhi. Ayan. Ngayon, yung masamang binhi na yon, yun yung magkakaroon ng distraction sa grupong yon na kung hindi nakapasok sa 11 apostles, merong pinasukan which is Judas Iscariot na sa time natin, iingatan yung at bantayan ng bawat isa yung ihasik ng evil sapagkat yung evil ay trabaho niyang maghahasik talaga doon sa trigo na bukirin na kailangan bantayan yung hasik ng kaaway. Kaya kung mapansin nyo, may parable sa Biblia. Ang sabi doon, Panginoon, bubunutin ba namin? Sabi ng Panginoon, wag. Sino magbunot nun? Diyos. Ang tanong, kailan yun bubunutin ng Diyos? Sa panahon ng harvest time. Paghitik na yung bunga. Sa time natin ngayon, sa Genesis hanggang Revelation, ang harvest time nangyari na. Maging sa panahon ni Noah, sa history na yon hanggang sa panahon po natin. Dahil dinesign ang coming of the Lord sa panahon ni Noah at kay Lot. So, ibig sabihin, ang time natin ngayon, dulo na. Doon sa harvest time.
Kaya mapalad ngayon ng isang tao, kung sino man, na sa tulong ng Diyos, nakita niya itong mga kalooban ng Panginoon, kung sino ang tinipon, kung sinong hindi. Kung saan nakatira ang isang tao ngayon sa bawat lugar, ma-determine niya kung siya ay nasa Diyos o wala sa Diyos. Okay? Kung siya ay naglilingkod sa Diyos, kung hindi naglilingkod sa Panginoon. Subdivision man, squatter man, saan man nakatira, bundok man, yungib man, kahit na nakatira, doon niya ma-determine kung siya nga ay sa Diyos o wala. O kasama ba siyang tinipon, trigo ba siya, o dayami. Alam ng tao yan, hindi lang nagsasalita. Alam ng tao yan. Merong iba nagpapakunwari lang na trigo, pero dayami pala. Amen? Merong iba na namantala sa kapwa, inisip nila trigo, pero dayami pala. Kaya may turo sa Biblia, be wise as a serpent, be humble like a dove. Kaya pag kinurik itong mga dayami ng Diyos, wala silang magagawa. Sasawatain sila ng Diyos, may pagsasawata po dyan sapagkat yung tinipon ng Diyos exclusively, hindi sila pwedeng galawin. Untouchable sila. Sapagkat sila ay secured and protected by the power of God through Jesus Christ by His blood. Kaya ang kaligtasan na kay Kristo, we receive salvation by His blood. So yung blood na ito, yan ang mag-cover doon sa titipunin ng Panginoon. Yan ang mag-cover. Punta ka man sa Amerika, sa mga bansa. Ngunit siya ay cover doon sa blood ng Diyos through Jesus Christ by His literal image sapagkat siya yung physical na resurrection at siya rin yung spiritual resurrection sa time natin. Ayan. So ngayon, yung binanggit po dyan sa scripture, susundan natin sa Matthew chapter 13 verse 21. Sundan natin. Okay, dito na lang tayo mahaba. Sa chapter 13 verse 29 ng Matthew. Natapos sinabi niya, wag, baka sa pagtitipon ninyo ng mga pangsirang damo ay inyong mabunot sa pinang trigo. Praise God. Tingnan mo yung mga precaution na yan. If we talk legal, ano ang advice sa atin ng Diyos? Ang Diyos ay hukom. Tayo hindi bibigyan ng karapatan upang maghukom sa ating kapwa. Ngayon, kung sino ang dayami sa paligid natin, na yung taong yun ay trigo sa isang lugar, wala tayong karapatang magbunot. Sometimes ginagamit natin yung rebuking, prayer, in the name of Jesus Christ. Yes, which is true and powerful. But the scripture saying, wag, yan mo. So, masabi natin, let the devil to test you, but let also our God Almighty to destroy the evil works. Who they are, who you are. Bigla na lang bubulagta yan. Bigla na lang yun mag-isay. Bigla na lang makinig yan. Diba? Binanggit to. But he said, nay, lest while ye gather up the tears, you wrote up also the wheat with him. Tapos, pagdating ng verse 30, ito po ang kasunod niyang ibinigay na payo. Babayaan ninyong magsitubo kapwa hanggang sa panahon ng pag-aani. Ito na, panahon ng pag-aani ngayon. Harvest time na. At sa panahon ng pag-aani ay sasabihin ko sa mga mag-aani,
tipunin muna ninyo ang mga pangsirang damo at inyong bibigkisin upang sunugin. Di ba sa harvest na ginagawa minsan ng mga farming, ang unang titipunin, trigo. Pero dito, ang instruction ng Diyos, unang titipunin muna nila, damo. Bakit? Sa isang ektarya, halimbawa na palayan, tatanggalin yung damo, dayami. Anong makita mong matitira? Trigo. Yan ang hukbo ang makikitang matitira na namatay at binuhay na maguli, na ang nagbuhay niyan yung Espiritu ng Diyos na bumuhay na maguli sa Panginoong Hesus. Na yung Espiritu sa pangalan ni Kristo, pag tumira sa inyo ang Espiritong doon sa katawang may kamatayan, magbibigay buhay siya. At yung buhay na ito, hindi na sa kanyang sarili, sa Diyos na. Yan ang kinabubuhay nung hukbo na yon sa kasalukuyang panahon. So, ang gagawin ng manggagawa, unang tanggalin yung dayami. Pag tinanggal yung dayami, ilang dayaming tinanggal sa atin? O ngayon, kung natira kang trigo, halimbawa, natira kang trigo, anong gagawin mo sa dayami? Ang sabi ng Panginoon, susunugin. Sasama ka ba doon sa susunugin? Ako hindi. Kahit kapatid ko, pinsan yan. Very strict ang spiritual resurrection. Our own feelings as a human being, yung ating kasing damdamin, mahina. Nakadesign tayo. We are weak. But in the name of Jesus Christ, we are strong. Pinsan mo man, kapatid, o anumang relasyon mo sa isang tao, kapag kasama yan sa pagiging dayami, sikapin natin o ng sino man na kung ikaw trigo, ang trigo hindi pwedeng makicompromise sa dayami. So, feelings, emotions, labanan yan. Sapagkat sinabi na scripture kanina, tumayo ka. Sino yung tumayo? Yung pinasukan ng hangin. Manindigan ka. Magpakatatag ka. Hindi ka pwedeng gumamit by emotion, by physical feelings, by wickedness as a human being. You must stand firm by the power of God. Kaya sabi ng Biblia, ang kapangyarihan ng Diyos hindi sa salita, kundi sa kapangyarihan. You need and we need to design. Sapagkat yung kingship ni Jesus Christ sa 1,000 years, kasama nila yung mga taong yun. At ang kalaban ng Panginoon, kalaban mo rin. Ang ipinakita ng Scripture, yung dayami, ipunin mo. Yan ang utos niya sa manggagawa. Ipunin nyo. And then, dapat ipunin ninyo ang trigo sa aking bangan. Yung kanina, ang dayami, titipunin, susunugin. Yung matirang trigo, titipunin din nila, ilagay sa bangan. Ayan na. Sa Marcos, chapter 2, verse 23, nagpaliwanag si Propeta Marcos sa kahalagahan dito eh. Praise God. Chapter 2, verse 23 ng Marcos. Nangyari, ang nagdaraan siya sa mga bukiran ng trigo ng araw ng Sabat at ang mga alagad niya, samantalang nagsisilakan, ay nagpasimulang magsisil ng mga uwal. Yan na. Lucas chapter 3, verse 17.
Kasunod niya doon sa binasa kanina. 17. Nasa kanyang kamay ang kaniyang kalaykay. Yes. Upang linisin lubos ang kaniyang giitan. At ipunin ang trigo sa kanyang bangat. Dapat susunugin niya ang dayami sa apoy na hindi mapapatay. Yun. Kasunod na scripture yun. Okay? Chapter 6 verse 1 ng Lucas. Kasi susog po yan kanina. Sa mga triguhan, isang sabat, ay kumipil ang mga uway ang mga alagad niya at kinain magkaligid sa kanilang mga kamay. Chapter 16 verse 7 sa aklat po ng Lucas. Verse 7. Nang magkagayon ay sinabi niya sa iba, at ikaw, gaano ang utang mo? At sinabi niya, isang lansakal na trigo. Sinabi niya sa kanya, abutin mo ang iyong kasulatan at isulat mong 80. Ang sinulat, 80. Ang sinabi niya, 100 takal na trigo. Pero ang sinulat, 80. Ano tingin niyo dito? 100 takal na trigo. At sinabi niya sa kanya, abutin mo ang iyong kasulatan at isulat mong 80. Halimbawa po, sinabi ng Diyos, let there be light. Dahil ang buong mundo napalibutan ng dilim. Nung ginamit ng Diyos yung time, ang sinundan nating original time na dapat masunod is 6 p.m. to 6 p.m. Ginawa ngayon ng 12 midnight ang pagpalit ng 24 hours. Ang sabi ng Diyos, ang sabi ng Scripture, ilang takal? 100. Sinong nagsalita na magsulat ng 80? Sinong nagsulat? Sinong nagsulat sa ating panahon para dumating na ang linggo ay first day of the week? Sino din nagsulat sa ating panahon na ang Sabado ay tawaging seventh day of the week? Dito malino eh. English ha. Then said he to another, and how much owest thou? And he said, 100 measures of wheat. And he said unto him, take thy bill and write 80. Yung 100 takal na tinakal niya doon sa trigo, doon sa listahan, ginawa niyang 80. Sino pupunta yung ginawa sa 20? Ito nga ang gustong ipakita ng Diyos sa buong daigdig eh. By scripture, ang resurrection ng literal, nakita ng Maria Magdalene on the first day of the week. Na itong first day of the week, dumaan siya ng 3 days and 3 nights at nagkaroon ng propesya. 1 linggo at kalahati ng 1 linggo sa Daniel chapter 9 verse 27 na ang propesya ni Propeta Ezekiel na nakita niya sa isang pulutong na pinasukan ng hininga, siya ding dapat makita natin sa ating panahon sapagkat itong Biblia na dumating sa atin hango mula sa Hebrew, Aramaic, Latin, Greek, hanggang sa panahon natin, English Bible. At may Tagalog version, may mga iba't ibang language na sa ating mga lingwahe. At dumating sa ating panahon, para sa atin,
hindi siya question kung ilang salin na ang Bible hanggang sa ating panahon. Even King James Bible, New International Version, sa atin walang problema yon, sapagkat sa 1 Timothy chapter 3 verse 16, ang kasulatan kinasihan ng Diyos upang magamit sa pagsansala, sa pagsaway sa bawat gawang mabuti. Ngayon, sasawayin ngayon ang buong daigdig kung paano in-interpret ng tao na first day of the week ang Sunday. Katulad kanina, 100 ang takal sa listahan ginawang, anong listahan ngayon sa mga ating kinagisnan from 15th, 21st century? Oy, ang kalendaryo, ang first month of the year, January. Ang 12 months is December. Ito ang mga tradition, December, itong January New Year, itong mga pista-pista ngayon. Yan ngayon ang nakasulat dito sa pag-interpret nila, sapagkat yung resurrection spiritual, hindi sila pwedeng sumulat ng sulat na hindi mula sa original na sulat. Para sa atin, bawal magsalin ng panibagong aklat para magbuo ng panibagong aklat na mayroong tinatawag na Third Testament. Ang First Testament tapos na. Ang New Testament, which is the Second Testament, tapos na rin. Ang Third Testament, kundi tayo na bilang aklat na buhay. Tayo ngayon ang sulat ng mga apostol na lumakad sa daigdig na ito. Ba't sinabing lumakad? Kasi patay sila dati, binuhay ngayon. Yun yung from the death to life. Sabi ng John chapter 5 verse 29. Tingnan natin muna. John chapter 5 verse 39. 39. Iligpitin ninyo ang mga kasulatan. Pagkat iniisip ninyo, nasa mga yaon ay mayroon kayong buhay na walang hanggan. At ang mga ito ay siya'y nagpapatotoo tungkol sa akin. Pag sinaliksik ang kasulatan, doon ang buhay ng tao. Hindi pwede kung anong nasulat. Sabi ng, isulat mo ng 80. Pero, alam ng manggagawa kung ilan ang takal na kanyang tinakal. Ang sabi sa scripture, 100. Ngunit may dinugtong, sinabi niya sa kanya, abutin mo ang iyong kasulatan at isulat mong 80. So, paano ka mabago sa kaisipan kung alam mo 100 ang takal? Ngayon, kung ang taong ito hindi namatay sa dating pagkatao at hindi nagkaroon ng spiritual resurrection, maaaring susundin niya yung 80. Kaya ngayon, if we talk weekly gathering, pagdating ng linggo, sama-sama lahat, born again, Roman Catholic, Trinitarian. Mag-start pa yan ng alas 9 kasi resurrection early morning. Ngayon, kung may samba ng hapon sa first day of the week, kahit saan mo silipin, walang resurrection sa hapon, kundi early morning. Hindi kaya itong mga ito, alam nilang 100 ang takal, ginawang 80. Alam nila ang resurrection na early morning, ginawang afternoon. Ibig sabihin, ang mga taong ito, hindi talaga nabuhay na maguli. Hindi lumakad sa spiritual resurrection. E ngayon, kung dayami ito, at ikaw, trigo, huwag mong samahan yung dayami. Sunog ka talaga dyan. Yung espiritu noon, pwedeng makapenetrate sa isang taong may trigo. Kukontrolin ka ng espiritu, sisirain ang pagkatao mo. Magiging Judas ka sa loob ng grupo. Even in any churches, I don't know, those leaders today are strict against this kind of spirit. But we don't want this kind of spirit.
that we are penetrated. We cast out things, we pray, we destroy in the name of Jesus Christ. Dahil ang propesya na mula sa Diyos, ang instruction ng Diyos kay Propeta Ezekiel, galing sa Diyos. And supposedly, in every churches today, yung Espiritu, yun din ang mag-instructions. Kaya may daya, may kasiraan. So tayo naman ay akseptado, noon ay tayo makasalanan, tayo mahina. Pero through Jesus Christ, tinulungan tayo para maging matatag, maging matibay. Kaya dito, ipinakita na mahalaga ang trigo talaga. Special siya na kung merong bigas ngayon na tinatawag na dinurado, Japanese rice. Masarap pala yung Japanese rice. Sarap kainin. Lahat ng special ngayong bigas, mag-isip ka. Yan ang trigo. Yun ang klaseng mga tao. Ngayon kung mahirap ka, hindi mo kayang bumili ng 100 ang isang kilo. Or eating isang kilo, medyo mabigat yun. Ngayon kung mahirap ka naman, mahirap ka sa kalagayang material, actually, kung nasa iyo ang tunay na trigo, healthy ang katawan mo, malusog. Daig mo pang kumakain ng mga mamahaling pagkain. Kaya si Christ sa time niya, walang balita na nagkasakit, nagkalagnat, nagfasting ng 40 days na nagka-ulcer, wala. Sapagkat ang pagkain niya, yun yung kalooban ng Ama. Therefore, meron talagang spiritual resurrection inside and outside of the church. Para ang church mabuhay sa gitna ng kagutuman, lumakas sa gitna ng kahinaan, matatag sa gitna ng maraming pagsubok. And that is the identification of a church today. Kung sino ang merong spiritual resurrection sa panahon na yun. So, ang trigo, mahalaga siya na ilalagay sa bangan, ngunit ang dayami, itipunin din, ngunit susunugin sa apoy. Yung apoy, dalawang klase. Merong apoy na mamumugnaw in favor of God. Meron ding apoy na pupugnaw doon sa dapat pugnawin. Ibig sabihin, ang literal resurrection, yung resurrection literal, ang death, physical, magkaiba siya sa death, spiritual. Yung physical, tulad ng dayami, kahit may pera ka, kahit marami kang billions, meron kang property, left and right. Ang mga ito, ang buhay, walang kapayapaan. Magulo. Isip. Di malaman kung anong gagawin. Pero mga mayaman, kompleto lahat yun, pero walang kapayapaan. Pero ang mga simpleng tao, at kung meron mang mayaman na nagkaroon ng spiritual resurrection, ang kanilang focus sa paglilingkod sa Diyos. Kung paano ang Diyos maluwalhati, kung paano ang Diyos maparangalan. Yan ang trabaho ng trigo. Kaya wala kang magagawa kung yan ang ating calling sa Panginoon bilang trigo. Na walang personal interest, walang self-interest, walang anumang hangarin para sa sarili o dayain mo yung kapwa pastor o sino man. Siraan mo yung kapwa manggagawa o sino man. Wala kang magagawa kundi ang trigo ay isang pagkain na espesyal sa Panginoon, ay isang church, isang iglesia, isang katawan na mamuhay sila upang maluwalhati yung Diyos na hindi nakikita at yung larawan ng Diyos na makita sa loob ng church. Kaya pag merong negatibong nakikita, ibig sabihin, dayami yun. Kaya pinagpipray natin na yung dayami, hopefully, masunog doon sa salita ng Diyos. Huwag masunog para isiparit siya. Nakuha natin? Mas gusto natin, sunugin tayo sa salita ng Diyos para mabuhay tayo at matuto
kaysa sunugin ang isang tao, yung itapon sa labas. Kaya, loobin ng Diyos, may mga kaluluwa na maakay, pero kung wala tayong magagawa. Kaya tuloy-tuloy ang impormasyon, bibigay natin, pagbabahagi sa sino man, na ang trigo, iba ang pamumuhay kaysa dayami. So, sa separations of the church, sa segregation ng Diyos, yung titipunin, iba. Ibang bangan yon, ibang lalagyan, na trigo, iba rin yung lalagyan ng dayami. Yan ang sabi ni Abraham doon sa isang namatay na mayaman. Kasi ang mayaman at si Lazaro, meron silang lugar na ang mayaman hindi makalapit. Yes. Hello, good morning.